Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Gino. Taong 1995. Dumangas, Iloilo. Nang mga panahong ito, kakalipat pa lamang ng pamilya ni Gino sa Dumangas. 9 na taong gulang pa lamang siya na mangyari ang hindi malilimutang karanasan. Nag-iisang anak na mag-asawang Mang Victor at Aling Nena. Buwan ng bakasyon na mga sandaling yun. Kaya nanatili sa tahanan si Gino. Paminsan ay naglalaro ito sa labas. Ngunit dahil bago pa lamang sila sa lugar, wala pa siya gaanong kakilala. Habang naglalaro, pinagmamasdan ng mag-asawa ang bata. Kitang-kita nila ang kalungkutan sa mukha nito. Sa isip pa ng mga magulang, nangungulila na ito sa dating kaibigan sa pinanggalingang lugar. Bukod sa wala itong kakilala, napakalayo pa ng mga kabahayan. Liblib na bahagi ang nalipatan nila. Kung minsan inuutusan pa siya ni Aling Nena na lumabas ng bakuran at makipaglaro sa ibang mga bata. Basta wag lang nalayo. Gubat na ang paligid ng tahanan at malaki ang posibilidad na maligaw siya doon. Isa sa mga naging libangan ni Gino ay ang pagpapakain ng mga alagang manok ng ama. Siya ang nakatoka sa gawaing yun. Dahil maaga pa lang ay umaalis na ang ama at gabi na akong umuwi. Isang gabi habang natutulog ang mag-anak ay nagising si Gino dahil bigla na lamang nabulabog ang kanilang mga manok. Kaagad naman niya itong pinaalam sa ama. Tay, yung mga manok po, parang may tao sa labas eh. O di kaya may nakapasok na hayop dun sa kulungan. Wika ni Gino. Kaagad namang napabalikwas ang ama nang marinig ang sinabi ng anak. Isa din sa hanap buhay nito ang pag-aalaga ng mga manok. Kaagad na tumayo si Mang Victor upang puntahan ang kanilang mga alaga. Saglit lang anak pupuntahan lang ako. Huwag naman sanang bayawak ang nakapasok. Sigurado kasing ubos ang mga manok natin pag nagkataon eh. Tugon ni Mang Victor. Natataranta na ito. Kumuha ang ama ng gasera at itak. Kaagad din itong lumabas ng tahanan. Ngunit ilang minuto ang nakalipas ay hindi pa din ito nakakabalik. Napatayo naman sa kinauupuan ang nanay ni Gino nang makitang namumutla ang haligi ng tahanan. Oh Victor, anong nangyari sa'yo? Bakit parang buwaba ang lahat ng dugo mo sa talampakan mo? Putlang-putla ka oh. May nangyari bang hindi maganda sa mga alaga natin? Tanong ni Aling Nena. Kaagad namang tumugon si Mang Victor. Nena, may nakita akong bata sa labas. Wala yung damit at napakakintab ng balat na parang naligo sa langis. Pulang-pula din yung mga mata at nakapatong pa sa ibabaw ng kulungan ng mga manok. Umuga yung kulungan kaya siguro nabulabog ang mga alaga natin. Pero nang bumunot ako ng itak, bigla na lamang tumakbo palayo eh. Paliwanag ni Mang Victor. Hindi kaya aswang ang nakita mo, Victor. Baka kung anong gawin nila sa atin. Nag-aalalang tugon ni Aling Nena. Kaagad namang naglagay ng asin ang mag-asawa sa mga bintana at pinto. At habang abala ang magulang sa ginagawa,
Napasilip si Gino sa bintana. Nakita din ito ang isang batang lalaki na nakatayo malapit sa isang puno. Naaaninag niya ito dahil sa liwanag ng buwan. Sasabihin niya sana yon sa kanyang ama. Ngunit bigla namang tumakbo palayo ang bata. Pinili na lamang ni Gino na ilihim ito sa ama. Dahil hindi niya alam kung ito rin ba ang nakita ng ama. Matapos maglagay ng mga pangontra kagaya ng asin at tangkay na makabuhay, kaagad na ding nagpahinga ang mag-anak. Habang nakahiga, nag-uusap ang mag-asawa tungkol sa mga aswang. Nakikiramdam lang si Gino ng mga sandaling yon dahil hindi niya magawang ipikit ang mga mata dahil sa mga nakita. Hanggang sa tuluyan ng nakatulog ang mga magulang. Nanatili itong gising at malalim ang iniisip. Bahagyang nabalisa ang bata sa mga narinig na kwento mula sa mga magulang. Hanggang sa bigla na lang itong nakarinig ng mga tunog ng hayop mula sa labas ng tahanan. Nagahalo ang pagkahol ng aso, huni ng ibon, at maging ngaw-ngaw ng pusa. Yon ang unang beses na nakarinig si Gino ng sari-saring tunog ng hayop sa loob lamang ng isang gabi. Bagaman sa murang edad, alam ni Gino na hindi pangkaraniwan ang kaganapang yon. Patuloy niya lamang itong pinakinggan hanggang sa tuluyan ng nakatulog. Kinabukasan, maaga itong ginising ng ina upang magpasama sa palengke. Natatakot si Aling Nena dahil sa kaganapan ng gabing yon. Kaagad namang sumama si Gino. Natuwa pa ang bata dahil sa loob ng 3 buwan nilang pagtira sa lugar. Doon pa lamang siya muling isasama ng ina sa palengke. Pagkasakay ng tricycle, kaagad namang napatanong ang driver dahil noon pa lang niya nakita ang mag-ina. Kaagad namang sinabi ni Aling Nena na kakalipat pa lamang nila sa lugar na yon. Biglang naging seryoso ang mukha ng tricycle driver at sinabing, "Manang, huwag niyo po sanang mamasamain ang sasabihin ko. Hindi po ba kayo nagtataka kung bakit walang ibang taong nagtayo ng bahay malapit sa lote niyo? Natatakot po sila. May mga kwento po na yung gubat malapit sa lote niyo. May mga nakatirang pamilya ng aswang. Ilang araw bago pa po kayo dumating may natagpo ang patay sa mismong loteng kinatatayuan ng bahay niyo. Hindi po ba nasabi sa inyo ng dating may-ari ang rason kung bakit niya ito pinagbibili?" Pagpapaliwanag ng tricycle driver, "Wala naman siyang nabanggit tungkol sa bagay na yan. Tsaka hindi na namin inisip yon nung binili namin ng lupa. Mahirap kasi ang maghanap ng matitirhan ngayon. Isa pa, mura na ang benta niya kaya kinuha na ng asawa ko." Tugon ni Aling Nena, sabay abot ng bayad sa driver. "Kung ganun po, mag-iingat na lang po kayo siguro. Sige po salamat at mauuna na ako." Pagpapaalam ng driver, kaagad din itong umalis. Napansin naman ni Gino ang pagkabalisa ng ina, kaya kaagad niya itong kinausap. "Nay, bakit hindi po natin pabendosyonan sa pari yung bahay, tsaka yung paligid ng lote natin? Baka sakaling mawala yung mga nanggagambala." Wika ni Gino. Napangiti na lamang si Aling Nena. Napagtanto niyang tama ang sinabi ng anak. "Napakagaling talaga ng anak ko. Hayaan mo at sasabihin ko yan sa tatay mo." Tugon ni Aling Nena.
Kaagad kinausap ng ina si Mang Victor pagkarating sa tahanan. Sumang-ayon naman siya sa gustong mangyari ng asawa. Kaya ng sumunod na araw, nagpasundo sila ng pari mula sa bayan. Pinabendisyonan nila ang loob at labas ng tahanan. Makalipas ang 1 buwan matapos ang pagbabasbas ng pari, nawala na ang ingay na narinig nila sa paligid. Naging mapayapa na din ang isipan ni Aling Nena. Inakala ng pamilya na magtutuloy-tuloy na ang ganong kapayapaan. Kaya naman naging panatag na ang mag-asawang wala nang gagambala sa kanila. Inalis na ni Mang Victor ang mga nakasabit na makabuhay sa bintana. Dahil tumutubo na ang mga ito. Unti-unti nang natatabunan ang dingding ng tahanan. Isang hapon habang nag-iigib ng tubig si Gino, may nakita ito sa hindi kalayuan. Isang pusa na paika-ika kung maglakad. At dahil wala siyang alaga sa tahanan, naisip niyang kunin ito at alagaan. Akmang lalapitan na sana niya ito, nang bigla itong lumakad palayo sa kanya. Habang palapit ang bata, unti-unti namang bumibilis ang paghakbang ng pusa papalayo. Patuloy naman itong sinundan ni Gino. At habang tumatagal, tila nawala ang pilay ng pusa. Patuloy pa din itong hinabol ng bata dahil sa kagustuhang magkaroon ng sariling alagang pusa. Hanggang sa hindi na niya namalayang napadpad na pala siya sa loob ng kakahuyan. Hindi na niya nakita ang pusa kaya naman nagpa siya na itong bumalik. Ngunit nahirapan siyang hanapin ang daan pa uwi. Hanggang sa napagtanto ng bata na naniligaw na ito. Nataranta si Gino at halos maiyak na ito dahil sa takot. Mas lalo pa itong kinalabutan nang marinig niya ang pag-angil ng isang baboy ramo mula sa likuran. Medyo nabuhayan ng loob ang bata dahil inisip niya na baka may bahay malapit sa kanya. Kaya kagad itong pumunta sa pinagmumula ng angil ng baboy. Ngunit wala siyang nakita. Makapal at matataas na talahib ang sumasalubong sa kanya. Hanggang sa natanaw ni Gino ang baboy ramo. Naglakad din ito palayo sa kanya. Naisip niyang sundan ito sa pag-asang baka umuwi ito sa amo at makapagtanong siya kung paano makakalabas sa gubat na yon. Patuloy lang sa paglalakad ang bata hanggang sa marating niya ang isang kubo. Doon niya nakita ang isang bata na may hawak na timba. Huminto sa paglalakad si Gino at pinagmasdan ang gagawin ng bata sa baboy. Lumapit ito sa kanya. May kinuhang kung ano ang bata mula sa hawak nitong balde. Nanlaki ang mga mata ni Gino dahil nakita niyang hilaw na laman ang binigay nito sa baboy. Halos mangilabot ang bata at napaiyak na lamang dahil sa takot. Napaupo ito sa likod ng isang mataas na talahib. Tinakpa ng bibig. Hindi na mapigilan ng bata ang sarili sa pag-iyak. Muli niyang sinilip ang bata mula sa kinaroroonan. Nanlaki ang mga mata dahil nakatitig na ito sa kanya habang nanlilisik ang mapupulang mga mata. Naisip ni Gino na umalis na sa lugar. Mabilis itong tumakbo palayo. Hindi na din niya nagawa pang lumingon. Hanggang sa nakaramdam na siya ng pagod. Pinili ng bata ang mamahinga sa likod ng isang patay na puno habang hinahabol ang hininga. Nagahalo na ang sipon at luha ng bata dahil sa takot at hindi na din mapigilan ang sarili sa panginginig. Muli niyang sinilip ang pinagmulan.
Laking pasasalamat niya dahil wala nang nakasunod sa kanya. Ngunit napasigaw ang bata ng paglingon niya sa likuran. Nakita niya ang napakalaking baboy na umaangil at tumutulo pa ang laway. May bakas pa ng dugo mula sa kinain nitong sariwang laman. Akmang sasalakayin na sana siya ng baboy. Ngunit nang malapit na ito sa bata, bigla naman itong tumakbo papalayo. Nang tignan niya kung sino ang may kagagawan, nakakita ito ng isang lalaki. Ito rin yung tricycle driver na sinakyan nila noon sa palengke. Sa kabila ng takot ni Gino, napangiti ito at napayakap sa lalaki. Ano bata? Ayos ka lang ba? Paano ka ba napunta dito? Masyado nang mapanganib sa lugar na to ah. Wika ng driver. Hindi naman makapagsalita si Gino at tanging pagikbi lamang ang nagawa nito. Akmang aalis na sana sila nang makita nila ang batang nakatayo sa gitna ng daan. Kaagad na bumunot ng itak ang lalaki at sinabihan si Gino na wag aalis sa likuran. Umangil ang bata at sa harap nilang dalawa, nagtanggal ito ng kasuotan. Kitang-kita ni Gino ang mapupula nitong mga mata. Makintab din ang balat nito na tila nababalot ng langis. Napatakip na lamang ng bunganga si Gino dahil hindi na nito mapigilan pa ang sarili sa pag-iyak. Hindi na din siya makakilos ng mga sandaling yon. Nanlalamig na ang buong katawan at halos walang paglagyan ang kilabot. Kaagad niyang binaling ang tingin sa lalaki. Nakita niyang nag-uusal ito ng dasal sa hawak na itak. Itinarak nito ang dulo ng patalim sa lupa. Naguhit ito ng pakrus. Sabay bunot at hinagod niya ang palad hanggang sa dumikit ang lupa sa talim. Ipinahid niya ito sa muka at sinugod ang batang aswang. Nagawa niya itong masugatan, dahilan para mapatakbo niya ito. Kaagad namang hinila ng lalaki ang kamay ni Gino. Nagpatuloy na din sa pagtakbo palabas ng kagubatan. Uy bata, umuwi ka na sa inyo. Tahakin mo yung daanan na yan at makakarating ka sa mismong bakuran niya. Tandaan mo, huwag ka nang lilingon. Bili ng driver. Dali-dali namang tinakbo ni Gino ang kahabaan ng daan na tinuro ng driver. Sa paglabas ng gubat, bumungad sa kanya ang nanay na nagwawali sa bakuran. Dali-dali niya itong niyakap at pinuntahan. Nagtataka naman ang ina dahil putlang-putla si Gino at pawis na pawis ang muka. Oh anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak at nasa na yung galon ng tubig? Tanong ni Aling Nena. Kaagad namang kwinento ni Gino ang nangyari. Ayaw pa sanang maniwala ng ina sa mga sinasabi ng bata. Nang bigla na lamang lumitaw mula sa makapal na talahiban ang driver at hingal na hingal. May sugat din ito sa kanang braso. Punit-punit na ang kasuotan. Doon na nataranta si Aling Nena. Kaagad siyang kumuha ng tubig at pinainom ang driver. Nako, ano bang nangyari doon sa gubat? Diyos ko, tingnan mo yung mga sugat mo. Ang mabuti pa dalhin na kita sa pagamutan. Baka maubusan ka ng dugo niyan eh. Wika ni Aling Nena. Kaagad namang kwinento ng driver ang nangyari. Habang ginagamot nila ang sugat ng driver ay sakto naman ang pagdating ni Mang Victor. Kaagad din itong nag-usisa
At nang masabi ng driver ang nangyari ay napatingin na lamang ito kay Gino. Nanooy tulala. Nanginginig pa din dahil sa nakakatakot na karanasan. Sinasabi ko na nga ba aswang nga ang nakita ko ng gabing yun. Wika ni Mang Victor. Habang nagsasalita ito, nakatingin lamang ang driver sa labas ng bintana nang bigla na lang itong napatayo. Tinignan ni Mang Victor ang direksyon kung saan ito nakatitig. Laking gulat niya dahil may naaninag silang figura ng isang bata sa labas ng tahanan. Medyo madilim na ng mga oras na yon, pero malinaw na malinaw ang imahe nito. Namumula ang mga mata ng bata. Nakalantad ang matutulis nitong mga ngipin. Manong, nasundan po yata kami ng aswang. Naku, naloko na. Wika ng driver. Nena, huwag kayong lalabas ng bahay ni Gino. At ikaw naman, kaya mo ba bang lumaban? Tanong ni Mang Victor. Tumango naman ang driver at binulot ng kaliwang kamay niya ang kanyang gulok. Victor, huwag na kaya kayong lumabas. Hindi natin alam kung ano magagawa niyang nilalang na yan kapag nilabanan niyo pa. Pagpigil ni Aling Nena. At anong gusto mong gawin natin? Hayaan ko siyang ubusin niya tayo sa mismong pamamahay natin. Aba Nena, hindi naman ako makakapayag nun. Tugon ni Mang Victor. Hindi na ito nagawa pang pigilan pa ni Aling Nena. Ang tanging nagawa na lamang ng ina. Yakapin si Gino at sumilip sa maliit na siwang ng kanilang nakasarang bintana. Samantalang si Mang Victor naman ay sinubukang itaboy ang nilalang. Ngunit hindi ito umaalis sa kinatatayuan. At sa halip, sinugod sila nito na labis namang kinagulat ni Mang Victor. Dahilan para mapatakbo ito papasok ng tahanan. Ngunit nakita niyang nakatitig sa kanya ang mag-ina. Kaya muli itong bumalik sa kinaroroonan ng driver. Nakita na niyang nakikipagbuno ito sa aswang. Kaya hindi na din ito nagdalawang isip pa. Binunot niya ang gulok sabay unday ng taga sa nilalang. Swerte namang natamaan niya ito sa likuran. At nang hawakan niya ang kamay nito para sana hilahin palayo. Nagulat siya dahil napakadulas nito, na tila nababalot ng kung anong malapot na likido o langis. Napalingon sa kanya ang nilalang. Inundayan siya ng pagkalmot. Mabilis naman siyang nakaatras ngunit nagawa pa din siyang mahagip ng kuko nito. Walang hiya kang aswang ka! Papatayin kita! Sigaw ni Mang Victor. Sabay tadyak sa nilalang. Tumalsik ito palayo sa kanilang dalawa. At akmang tatakbo na sana. Ngunit binato ng driver ang itak at tumama ito sa likuran ng aswang. Napaliyad na lamang ang nilalang at unti-unting bumagsak sa lupa. Sa pag-aakalang tapos na ang labanan, nilapitan pa ito ng driver. Ngunit laking gulat ni Mang Victor nang bigla na lang itong suwagi ng isang itim na nilalang mula sa masukal na bahagi ng gubat. Nawala ng malay ang driver at siya naman ang pinagbalingan ng nilalang. Tumakbo ito papunta sa kanya. Ngunit hindi na nakakaramdam ng takot si Mang Victor. Iniumang nito ang itak papunta sa rumaragas ang nilalang. At saktong paglapit nito, kaagad niyang tinarak ang itak sa leeg. Sabay hawi ng katawan nito palayo sa kanya.
Bumagsak sa lupa ang itim na nilalang at tuluyang nawala ng buhay. Hingal naman si Mang Victor kaya naupo ito saglit sa lupa. At nang makita niyang gumagalaw pa ang driver, kaagad niya itong nilapitan. "Ano to? Ayos ka lang ba?" tanong ni Mang Victor habang tinutulungang makatayo ang binata. "Oo Manong, ayos lang po ako. Nasaan na yung mga aswang na yon?" tugon ng driver. Kaagad namang tinuro ni Mang Victor ang mga wala ng buhay na katawan ng nilalang. Napailing na lamang ang driver at sinabing, "Sila po yung mga nakatirang kaanak ng aswang na naninirahan dito sa lupa nyo dati. Kaso namatay ang mga magulang ng batang yan eh. Kaya napilitan siyang mamuhay mag-isa sa gubat. Hindi din po namin nakalain na nagawa niya palang saluhin ang kakayanan mula sa mga magulang niya. Kaya hinayaan lang namin na mabuhay." Pagpapaliwanag ng driver. Dagdag pa nito, pinagsisisihan nilang binuhay pa nila ang batang yon. Mas marami pa ang napatay nito kung ikukumpara sa bilang ng taong pinatay ng kanyang ama't ina. Hindi na dapat natin alalahanin ang bagay na yon. Ang mahalaga ngayon, napatay na natin ang mga aswang dito. Mamumuhay na ng payapa ang mga tao. Wika ni Mang Victor. Kumalat ang nangyari sa buong bayan. Hindi naglao na unti-unti nang dumarami ang tao sa paligid nila. Nawala na din ang takot sa mga ito. Samantalang si Gino naman, muli nang nagbalik sa dati niyang sigla. Dumami na din kasi ang kanyang mga kalaro. Ngunit sa tuwing tinitignan niya ang kagubatan, bumabalik sa alaala niya ang nakakatakot na karanasan. Ito ay nang minsang makita niya ang alaga ng bata sa gubat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa panghalang Edgar. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Masbate. Sa isang liblib na lugar nakatira ang pamilya ni Edgar. Halos lahat ng kamag-anak nila ay nasa Masbate, ngunit magkakalayo ng baryo. Pagmimina at pangingisda ang karaniwang trabaho ng mga ito sa probinsya. Ang ama ni Edgar ay maagang namayapa dahil sa aksidente sa minahan niya. Kaya naman si Edgar na lamang ang inaasahan ng kanyang inang si Agnes. Matanda na ito. Malabo na ang mga mata kaya minabuti ni Edgar na wag nang pagtrabahuhin ang ina. Noong una ay ayaw pa sana ni Nanay Agnes na tumigil sa paglalabada. Ngunit hindi na ito pinayagan pa ni Edgar. Tahimik at payapa ang buhay ng mag-ina. Kahit na tila mahirap para sa kanila ang makakain ng 3 beses sa isang araw. Gayunpaman, masaya na ang mag-ina sa simpleng pamumuhay. "Anay, pupunta lang po ako kila Insan ha. Kaarawan niya po kasi. Gusto mo po bang sumama na lang sa akin?" Wika ni Edgar. "Naku anak, alam mo naman na hindi kami ayos ng tiyo Ricky mo." Tugon ni Nanay Agnes. "Ang tagal na po ng tampuhan niyo ni Tiyo ah. Mag-ayos na po kayo, Nay. Kaarawan po ngayon ni Cedric oh. Sabi niya sa akin isama kita. Alam mo naman po na malapit yun sa'yo."
Muling wika ng binata. Naku anak, pasensya na pero ayokong sirain ang kaarawan ng pinsan mo. Matalas pa naman ang bibig ng tiyo mo at ayoko nang lumaki pa ang pagtatalo namin. Ikaw na lang ang pumunta at ibigay mo ito sa pinsan mo. Huwag mo na lang ipakita sa tiyuhin mo at baka may masabi na naman. Tugon ni Nanay Agnes. Sige po, Nay. Sayang hindi ka makakadalo. Ingat po kayo dito ah. Pagpapaalam ng binata. Si Ricky ay kapatid ng asawa ni Nanay Agnes. Nang mamatay ang ama ni Edgar ay sinisi nito kay Agnes ang nangyari sa kapatid. Hindi naman yon matanggap ni Nanay Agnes. Kaya hindi ito nagpatalo hanggang sa nagkagulo na ang mga ito at nagkatampuhan. Matapos makapagpaalam sa ina, kaagad nang nagpunta sa bahay ng pinsan si Edgar at kaagad binati ito. Bakit hindi mo kasama si Tia? Bakit ikaw lang po kuya? Tanong ni Cedric sa pinsan. Naku Cedric, abala si nanay eh. Tsaka mahirap na din dahil malabo ang mga mata. Pero eto, pinapabigay ni nanay. Maligayang kaarawan daw sa'yo. Tugon ni Edgar. Alam ko namang pong nagsisinungaling ka kuya eh. Hindi pa din pala ayos sila tatay. Pero ayos lang. Pasok ka po kuya. Wika ni Cedric. Hayaan mo na lang sila. Malay mo eh, balang araw magkasundo din yung dalawang yun. Tugon ng binata. Napangiti naman si Cedric sa sinabi ng pinsan. Hindi na lamang pinansin pa ang alita ng ama at tiyahin. Naging masaya ang salo-salo at kaarawan ni Cedric hanggang sa isang hindi imbitadong bisita ang dumating. Si Ursula. Malayong kamag-anak ito ng pamilya at tingin ng marami. Nababaliw na ito kaya naman hindi masyadong pinagtutuunan ng pansin ng iba. Maligayang kaarawan sa'yo, Cedric. Tanggapin mo itong regalo ko. Wika ni Ursula. Inabot nito ang isang basket na puno ng mangga na hinog. Ngumiti naman si Cedric at tinanggap ang binigay sa kanya ng babae. Maraming salamat po ah. Kain ka po muna. Madami po akong handa. Wika ni Cedric. Diyan ba ang tatay mo? Magagalit yun kapag nakita ako dito. Muling wika ni Ursula. Para pa itong bata na palingalinga sa paligid. Ilang sandali pa ay dumating na si Ricky at nakita nito si Ursula. Anong ginagawa mo dito? Sinabihan na kitang di ba layuan mo ang anak ko? Wika ni Tio Ricky. Pinati ko lang si Cedric. Kaya wag kang magalit. Sige na. At aalis na ako. Tugon ni Ursula. Tumakbo ito palayo ng tahanan nila Cedric. Galit naman na bumaling si Ricky sa anak. Ano bang binigay sa'yo nun anak? Alam mo naman na baliw yun at mamaya may lason pa ang binigay niya sa'yo. Tanong ni Tio Ricky. Napakasama talaga ng ugali mo, tay. Wala namang ginagawa sa'yo si Tia Ursula eh. Tugon ni Cedric. Anong tiya? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi natin yung kadugo? Napakatigas talaga ng ulo mo. Muling wika ni Tio Ricky.
Kaagad namang inawat ni Edgar ang mag-ama dahil pinagtitinginan na sila ng mga tao. Huwag na kayo magdalo, tiyo. Pinagtitinginan na kayo ng mga bisita, oh. Sita ni Edgar. Natahimik naman ang mag-ama at umalis na lamang si Tio Ricky. Inasikaso na lamang ang mga bisita. Nang makaalis ang ama, kaagad na nilagay sa mesa ni Cedric ang mga mangga. Buti hindi nakita ni tata yung binigay ni Tia Ursula. Imbis kasi na intindihin nila yung tao, mas sinasalbahe pa nila eh. Wika ni Cedric. Kahit anong sabihin ni Tiyo, dapat sundin mo lang. Dahil nais niya lang naman yung makabubuti sa'yo eh. Kaya huwag ka nang magtampo pa sa kanya. At huwag mo ding uulitin yung ginawa mong pagsagot sa kanya. Masama yun. Tugon ni Edgar. Minsan kasi sumusobra na si tatay eh. Minsan wala na siya sa hulog. Alam ko naman na gusto niya lang akong protektahan. Pero minsan, hindi ko na siya maintindihan eh. Muling wika ng pinsan. Wala na tayong magagawa doon. Ganyan talaga si Tiyo eh. Siguro ang gawin mo na lang, magpakasaya ka ngayon dahil kaarawan mo. Tama na ang kadramahan at hayaan mo na yan si Tiyo. Isipin mo na lang, walang nangyari na hindi maganda ngayong araw. Tugon ng binata. Napatango naman si Cedric at natuwa. Hindi man niya nabigyan ng handa si Ursula. Masaya naman si Cedric sa binigay sa kanya ng babae. Ngunit ang regalo pala sa kanya ni Ursula ang siyang magpapabago sa kanyang buhay. Kinabukasan matapos ang kaarawan ni Cedric, kaagad na binuksan nito ang mga regalong binigay sa kanya. Napansin naman ni Tio Ricky ang mga mangga kaya nagtaka ito. Kanino galing yung mangga? Mukhang masarap. Pahingi nga ako niyan, anak. Wika ni Tio Ricky. Sige lang po tay. Kumuha ka lang at di ko naman yan mauubos eh. Napakarami po niyan. Tugon ni Cedric. Kagad na kumuha si Tio Ricky at binalatan ang mangga. Sabay lumapit itong muli sa anak. Anak, pasensya ka na nga pala sa nangyari kagabi. Alam mo naman na kaligtasan mo lamang ang naiisip ko. Tugon ng ama. Dito na nagtanong si Cedric. Tay, bakit po ba gano'n na lang yung inis mo kay Tia Ursula? Wala naman po siyang ginagawang masama ah. Tanong ni Cedric. Napabuntong hininga na lamang ng malalim si Ricky sa tanong ng anak. Habang kumakain ito ng mangga ay nagsimula itong magkwento. Yang kasing si Tia Ursula mo, mula sa pamilya ng aswang at mangkukulam. Kumbaga wala siyang sinasanto kaibigan man, karelasyon o kadugo ay kanyang tataluhin. Dahil subok na namin yan. Tugon ni Tio Ricky. Tay, paano mo naman po nasabi na kayang tumalo ni Tia Ursula? May nangyari na po bang ganun? Muling tanong ni Cedric. Sasagot na sana si Ricky sa tanong ng anak. Nang bigla itong nabilaukan kaya naman dali-dali itong kumuha ng tubig ngunit nagsuka na ito. Walang humpay sa pagsusuka ang matanda. Nagulat si Cedric sa nangyari kaya kagad itong lumabas ng kanilang tahanan para humingi ng tulong. Natanaw pa ni Cedric si Ursula na nakatingin sa gawin nila. Nakangiti pa ito ng nakakaloko. Hindi na lamang pinansin ni Cedric ang nakita at kagad binalikan ang ama. Nang araw na yon,
Samantalang si Edgar naman, papunta ito sa tahanan ng pinsan para kamustahin dahil sa nangyaring pagtatalo sa karawan nito. Nay, puntahan ko lang po si Cedric ah. Kakamustahin ko lang kasi nagtalo po sila kahapon ni Tio eh. Pagpapaalam ni Edgar. Bakit naman? Kaarawan ng anak niya at nagsuplado na naman ng lalaking yon. Tanong ni Nanay Agnes. Kasi Nay, si Aling Ursula pumunta sa bahay nila Tio Riggy. Binati si Cedric at nagbigay pa ng mangga. Nagalit si Tio. Kaya ayun, nagtalo silang mag-ama. Tugon ni Edgar. Ano? Tumanggap si Cedric ng bigay ni Ursula. Hindi siya dapat kumukuha ng bigay ng babaeng yon. Napakadelikado. Wika ni Nanay Agnes. Kitang-kita sa mukha nito ang panlalaki ng mata. Opo Nay. Bakit po? May problema po ba doon? Tanong ni Edgar. Napayuko si Nanay Agnes at nagsimula ng magkwento. Ang pamilya ni Ursula ay galit sa ating pamilya. Noon pa man, binabalak na ni Ursula na maghiganti sa pamilya natin. Wika ni Nanay Agnes. Nagulat naman si Edgar sa sinabi ng ina. Hindi ko po alam ang tungkol dyan ah. Bakit naman po ganun si Aling Ursula? May nagawa po ba ang pamilya natin sa kanya? Muling tanong ng binata. Hindi ko alam ang eksaktong dahilan. Dahil ang tatay mo ang nagkwento sa akin. Pero anak, mas mabuti na puntahan mo ang pinsan mo. At baka may kung anong pinain si Ursula sa binigay niya sa pinsan mo. Utos ni Nanay Agnes. Kaagad namang laglakad si Edgar papunta sa tahanan ni Tio Riggy. Dito niya nakita ang pinsan. Umiiyak sa labas ng tahanan. Anong nangyari, insan? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Edgar. Kaagad na paangat ng tingin si Cedric nang marinig ang boses ng pinsan. Tumayo ito. Umiiyak habang yakap ang pinsan. Kuya, wala na si tatay. Inatake siya sa puso dahil sa manggang kinain niya. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon. Pagkausap lang kami tapos bigla na lang nagkaganito. Tugon ni Cedric. Patuloy lang ito sa pag-iyak at hindi makapaniwala si Edgar sa narinig. Teka, kinain ni Tio yung bigay na mangga ni Aling Ursula? Tanong ni Edgar. Opo kuya, may problema po ba? Paano na ako ngayong wala na si tatay? Tugon ni Cedric. Makikita sa mga mata nito ang takot at lungkot dahil sa nangyari. Hindi naman makapaniwala si Edgar sa mga naganap. Malakas pa ang tiyuhin nang huli niya itong makita. Wala naman. Nasaan si Tio? Sabi ng doktor, inatake? Tanong ni Edgar. Napatango lamang ang pinsan nito at sa puntong yon, napansin ni Edgar si Ursula. Nagmamasid ito sa kanila at nakangiti na tila masaya. Kinilabutan si Edgar. Naalala niya ang sinabi ng ina ngunit ayaw nitong magbintang na wala siyang pruweba. Opo, insan. Inatake daw sa puso si tatay pero sa tingin ko hindi naman pwedeng mangyari yun eh. Malakas pa siya nung nag-uusap kami.
Tapos bigla na lang siyang nagsusuka. Tapos nawala ng malay. Wika ni Cedric. Napaisip si Edgar. At sa pagkakataong yon ay muli niyang nakita si Ursula. Nakatingin sa bintana ng tahanan. Nakangiti na tila sobrang saya sa nagaganap. Dahil sa kuryosidad, kaagad lumabas si Edgar. Saglit itong nagpaalam sa pinsan at dito kinausap si Ursula. Teka, may kinalaman ka ba sa nangyari kay Tio Riggy? Bakit parang ang saya-saya mo pa? Tanong ni Edgar. Ngunit tumawa lamang ng malakas si Ursula. Kaya naman narinig ito ni Cedric. Kanina ka pa. Bakit ka ba tumatawa? Ikaw ba ang may gawa nung kay tatay? May nilagay ka ba sa mangga? Tanong ni Cedric. Hindi na nito napigilan ang sarili at hinawakan ng mahigpit ang babae. Bakit? Masama siya at dapat lang sa kanya na mamatay. Si Agnes nga kinawawa niya. Tapos pati sarili niyang anak ay pinahiyating niya. Tugon ni Aling Ursula. Kung ganun, may nilagay ka nga sa kinain ni Tio. Napakasama mo naman. Wika ni Edgar. Ngunit imbis na humingi ng tawad, humagalpak lang ng tawa ang babae at pumulong sa hangin. Kasunod nito ay bigla ang pagkawala ng babae. Gulat na gulat ang dalawa. Napaupo na lamang sa lupa si Cedric dahil sa mga nangyayari. Ano nang gagawin ko? Nang dahil sa akin, nawala si tatay. Hindi kasi ako nakinig sa kanya eh. Wika ni Cedric. Kaagad namang niyakap ni Edgar ang pinsan. Wala kang kasalanan, Cedric. Asikasuhin na lang natin si Tio. Ipapaalam ko na din sa iba pa nating kamag-anak ang nangyari. Lalo na kay Tio Jasper. Wika ni Edgar. Napatangulang si Cedric sa sinabi ng pinsan. Magkahiwalay na naglakad ang dalawa at kaagad sinabi ni Edgar sa ina ang nangyari. Ano? Biglaan naman yata. Kawawa naman si Cedric at nasaan ba ang bangkay ni Ricky? Tanong ni Nanay Agnes. Mangyak-ngiyak namang yumakap si Edgar sa ina. Dahil parang naging ikalawang ama na ito ni Ricky. Nay, nahuli ako eh. Sana kung mas maaga akong nakarating kila Tio. Nailigtas ko pa sana siya. Tugon ni Edgar. Galit na galit ang binata kay Ursula. Dahil malinaw sa kanya ang lahat na si Ursula ang siyang dahilan ng pagkamatay ng tiyuhin. Kailangan itong malaman ni Jasper. Panigurado ay maglulumpas sa yon dahil malapit sila sa isa't isa ni Ricky. Mungkahi ni Nanay Agnes. Opo, Nay. Puntahan po natin si Tio Jasper at ang iba pa. Alam kong mahirap to para kay Cedric. Kanina niya pa paulit-ulit na sinasabi ko ano ang gagawin niya ngayong wala na si Tio. Tugon ni Edgar. Nandito tayo para sa pinsan mo. Hindi naman natin siya iiwan. Kawawang bata at maagang naulila. Muling wika ng ina. Matapos makapag-usap, nagpunta na ang mga ito sa bahay ni Jasper. Nakangiti naman silang pinapasok nito sa tahanan. Anong atin? Napadalaw yata kayo.
Sayang at hindi ako nakarating kahapon sa kaarawan ni Cedric. Wika ni Tio Jasper. Jasper, may mahalaga kaming sasabihin sa'yo. Hindi ko alam kung paano namin sasabihin dahil biglaan lamang ang mga nangyari. Tugon ni Nanay Agnes. Nang mga oras na yon, tuloy-tuloy lang ang pagbuhos ng luha sa mga mata ni Edgar. Hindi niya mapigilan dahil sa bigat ng pakiramdam. Nagtataka naman si Tio Jasper sa nakikita sa mag-ina. May nangyari bang masama? Bakit umiiyak ang pamangking ko? Tanong ni Tio Jasper. Tio, wala na po si Tio Ricky. Kanina ko lang po nalaman eh. Inaasikaso na po ni Cedric ang lamay ni Tio. Tugon ni Edgar. Gulat na gulat si Tio Jasper sa sinabi ng pamangkin. Nabitawan pa nito ang hawak na baso. Anong sinabi mo? Hindi ko maintindihan. Malakas pa si kuya nung huli kaming nagkita. Paano yun nangyari? Tanong ni Tio Jasper. Inatake daw po sa puso eh. Pero kanina Tio, nakita ko si Aling Ursula. Nakangiti siya at sabi sa amin ni Cedric, tama lang daw ang ginawa niya. Pakiramdam ko po, siya ang dahilan ng pagkamatay ni Tio eh. Wika ni Edgar. Nagulat naman si Nanay Agnes sa sinabi ng anak. Ano? Paano naman mangyayari yon? Kahit kailan, hindi tinatablan si Ricky. Dahil may habak itong tangan at napaka-imposible ng sinasabi mo, anak. Wika ni Nanay Agnes. Posible yon. Kung hindi suot ni kuya ang kanyang habak. Alam naman natin kung gaano kalakas si Ursula. Pagdating sa itim na kapangyarihan. Tugon ni Tio Jasper. Ano pong gagawin natin Tio? Hindi po natin dapat hayaan na ganun-ganun lang ang ginawa ni Aling Ursula tapos hindi man lang natin siya paparusahan? Wika ni Edgar. Bukod sa pagiging maalam sa itim na kapangyarihan, isang aswang din si Ursula. Kaya alam ko, wala akong laban sa kanya. Tugon ni Tio Jasper. Ako Tio, ako ang tutugi sa kanya. Gusto ko po sanang matuto ng lihim na karunungan. Wika ni Edgar. Nagulat ang dalawa sa sinabi ng binata. Anak, huwag kang basta-basta nagpapasya ng galit. Sita ni Nanay Agnes. Tama si Agnes, Edgar. Hindi ganun kadali ang pag-aaral ng lihim na karunungan. Dapat mabuti ang hangarin mo at mabusisi ang pag-aaral nito. Dagdag ni Tio Jasper. Handa po ko Tio. Ayokong maulit yung nangyari kay Tio Ricky. Hindi natin dapat hayaan na magpagala-gala ang mangkukulam na yun. Paano kung may mabiktima pa siyang iba? Kahit matagal ang pag-aaral ko, basta matalo ko lang ang aswang na mangkukulam na yun. Pagpupumilit ng binata. Wala nang nagawa pa si Nanay Agnes sa kagustuhan ng anak. Ngunit bago ito nag-umpisa sa pag-aaral ng lihim na karunungan, nagpunta muna sila sa lamay ni Ricky. Halos lahat ay hindi makapaniwala sa nangyari dahil para bang kahapon lang ay malakas pa ito at kausap nila. Iyak nang iyak si Cedric. Sinisisi ang sarili sa nangyaring masama sa ama.
Tay, patawarin mo sana ako. Dahil sa akin nangyari ang lahat ng to eh. Ang daya mo naman po. Iniwan mo ko kagad. Wika ni Cedric at patuloy lamang ito sa pag-iyak. Nakatitig lamang ito sa mukha ng ama na tila mahimbing lamang na natutulog. Nang makita nito sila Edgar, mas lalo pang naiyak ang binata. Huwag kang panghinaan ng loob, Cedric. Nandito lang kami para sa'yo. Wika ni Nanay Agnes. Napatango lamang si Cedric sa tiyahin. Kaagad niyakap ang mga ito. Sumilip sa kabaong si Tio Jasper at napailing na lamang. Hindi na kita nayakap, kuya. Napakadaya mo at sabi mo magiinuman pa tayo. Pero ngayon, nandyan ka na at nakahiga sa kabaong mo. Wika ni Tio Jasper. Nabalot ng katahimikan ang buong paligid. Malungkot ang mga ito sa pagpanaw ni Tio Ricky. Habang si Edgar naman, nanginginig itong lumapit sa kabaong ng tiyuhin. Para bang hindi niya kayang tignan si Tio Ricky. Dahil sa konsensya na hindi niya ito nailigtas. Hinawakan ni Nanay Agnes ang likuran nito. Mas lalo pang napahagulgol ang binata. Pagbabayarin ko ang may gawa nito sa'yo, Tiyo. Yung Ursula na yon, ihahatid ko siya sa impyernong dapat niyang kalagyan. Wika ni Edgar. Binabalot ng galit at lungkot ang puso ng binata dahil sa mga nangyari sa tiyuhin. Hindi na pinatagal pa ang burol ni Tio Ricky. At nang mailibing ito, kaagad nang nagumpisa si Edgar sa pag-aaral sa lihim na karunungan. Naging guro niya ang tiyuhi na si Jasper. Lahat ng nalalaman nito ay tinuro sa pamangkin. Sinubukan pa muli ni Nanay Agnes na pigilan ang anak. Ngunit ayaw na nitong magpaawat. May kaakibat na responsibilidad ang pag-aaral mo ng lihim na karunungan, pamangkin. At ang habak na pinagkakaloob ko sa iyo, ito mismo ang habak ni kuya. Tama ang hinala ko. Hindi niya ito naisuot. Kaya gamitin mo yan sa tama at pagtulong sa kapwa mo. Bili ni Tio Jasper. Tatandaan ko po yan, Tio. Hindi ko po kayo bibiguin. Tugon ni Edgar. Noong una ay ninais pa ng binata na matuto para maghiganti. Ngunit hindi naglaon. Nag-iba ang pananaw nito sa buhay. Taon din ang tinagal ng pag-aaral ni Edgar ng lihim na karunungan. Sa paglipas ng mahabang panahon, nag-umpisa si Edgar na manggamot na mga may sakit. Hanggang sa tuluyan ng namayapa si Tio Jasper. Nalungkot man ang binata, ipinagpatuloy lamang ni Edgar ang misyon sa buhay. Dahil wala namang pamilya si Tio Jasper, iniwan nito ang lahat ng ari-arian kay Edgar. Kabilang na ang mga habak na pagmamay-ari nito. Samantalang si Cedric naman, nagpatuloy lang ito sa buhay. Nang makapagtapos ay lumuwas ito ng Maynila para mag-umpisa muli. Nawaglit sa isipan ni Edgar ang paghihiganti. Hanggang sa muling dumalaw si Cedric kasama ang asawa. Malaki na ang pinagbago nito. Uy, Insan.
Kamusta ka na? Hindi ko akalain na ikaw ang papalit kay Tio Jasper. Ito nga pala si Lax, asawa ko. Wika ni Cedric. Ngumiti naman ang babae kay Edgar. Aba, magkakaroon na pala ako ng pamangkin. Ano nga ten? Napadalaw ka yata? Tugon ni Edgar. Kasi ilang gabi nang hindi nakakatulog itong misis ko eh. Palagi na lang may kumakalabog sa bubong ng bahay namin. Kanina nga lang dinugo si Lax eh. Kaya naman dinala ko siya dito sa'yo. Nga pala, matagal na kaming bumalik sa bahay ni tatay. Muling wika ni Cedric. Halika dito iha. Paawak nga ako ng tiyan mo at pupulsuhan na din kita. Utos ni Edgar. Lumapit naman ang babae at nagulat ito. Kaagad namang napansin ni Cedric ang pagkagulat sa mukha ng pinsan. Anong nangyari? Bakit parang gulat na gulat ka, kuya? Tanong ni Cedric. Nako, malapit ng mga anak ang asawa mo. Mas mabuting dumito muna kayo nang mabantayan ko siya at lalo't inaaswang si Lax. Magpapatawag na lang din ako ng kumadrona. Nandito din naman si nanay. Mas ligtas kayo dito. Paparusahan ko lang yung aswang na yun. Tugon ni Edgar. Hindi na sinabi pa ng binata kung sino ang nangaaswang sa asawa ng pinsan. Ngunit kakilala nila ito. Pagsapit ng gabi, gaya ng inaasahan na iginagambala ng aswang si Lax. Nakabantay naman sa kanya si Nanay Agnes maging si Cedric. Samantalang si Edgar naman, naghahanda na ito para tugisin ang aswang. Nagusal ng orasyon si Edgar. Ilang sandali ay natigil ang pag-uga ng bubungan. Kasunod nito ay narinig nila ang pag-angil ng isang mabangis na hayop. Kaagad namang lumabas si Edgar. Dala ang sundang at habak na minanapa sa mga tiyuhin. Sana noon pa pala. Pinatayin na kita nang wala nang umadlang sa aking mga plano. Wika ng aswang. Ito ay walang iba kung hindi si Ursula. Tuso ka. Pero wala eh. Hindi mo naisip yan noon. Kaya naman ako ang tatapos sa gulong inumpisahan mo. Wala kang kadalaan eh. Pinarusahan ka na dati ni Tio Jasper. Pero eto ka pa rin. Nagpapatuloy sa panggagambala mo. Tugon ni Edgar. Mahina naman yung tiyo mo. Dahil natalo ko sila. Kahit ikaw, mabilis ko lang mapapatay. Huwag kang mag-alala. Isusunod na kita sa kanila. Muling wika ni Ursula. Rinig na rinig ni Cedric ang usapan sa labas. Kaya naman hindi makapaniwala ito. Ibig sabihin, si Ursula talaga ang pumatay kay tatay at tinago sa akin yun ni Insan? Tanong ni Cedric. Oo, Cedric. Ginawa yun ng pinsan mo para hindi ka na mag-isip pa. Ang tatay mo din ang dahilan kaya naging albularyo si Edgar. Para maipagiganti niya ito. Tugon ni Nanay Agnes. Hindi naman makapaniwala si Cedric sa narinig. Samantalang nagsimula na ang labanan ng dalawa. Nag-uusal ng sumpa si Ursula na mabilis namang kinontra ni Edgar.
Nang makahanap ng tiyempo, nasipa ni Edgar ang aswang. Sa lakas ng sipa ay tumilapon ito. Hindi na nagsayang pa ng oras ang binata. Kaagad na inundayan ng suntok si Ursula. Ngunit mabilis itong nakakaiwas. Nasugatan pa ang kanang braso ni Edgar. Nagpatuloy ang labanan hanggang sa nadampot ni Edgar ang sundang. Nag-usal ito ng dasal. Tila natuod naman sa kinatatayuan si Ursula. Sinubukan pa nitong kontrahin ang orasyon ngunit huli na ang lahat. Dahil nasaksak na ito ng binata sa dibdib. Nagsuka ng dugo ang matanda upang masigurado na hindi na mabubuhay pa ang aswang. Pinugutan niya ito ng ulo. Sabay sinunog ang buong katawan. Kasabay ng pagkamatay ni Ursula, nailabas na ng asawa ni Cedric ang kanilang anak. Labis na saya naman ang kanyang naramdaman. Nawalan ng malay si Edgar. Nakita naman ni Nanay Agnes ang anak. Kaya kagad nila itong pinasok ni Cedric. Kinabukasan, nagising na lamang si Edgar at niyakap ito ni Cedric. Maraming salamat, Insan, ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka na paano na yung mag-ina ko. Salamat din dahil sa'yo. Nagkaroon ako ng masayang buhay. Wika ni Cedric. Gumiti naman si Edgar at sinabing, "Tara Cedric, dalawin natin si Tio Ricky. Para naman malinisan natin yung puntod niya." Tugon ni Edgar. Napatango naman si Cedric at pagtapos ng pag-uusap na yon, dinalaw nga ng mga ito si Ricky sa sementeryo. "Tay, may apo ka na po. Hindi namin nadala kasi bagong silang pa lang eh. Madami kasing pamahiin si Tia Agnes." Wika ni Cedric. Habang patuloy na pinipigilan ang pagtulo ng mga luha sa mata. Sinindihan nito ang kandila. Samantalang si Edgar naman, dali-daling nilinisan ang puntod. "Naipagiganti na kita, Tiyo. Pasensya na kung ngayon lang kita nadalaw ah. Ayoko po kasing magpunta dito noon hanggat hindi ko natutupad yung pangako ko sa'yo. Pero ngayon po, Tiyo, nagawa ko na po." Wika ni Edgar. Matapos ang lahat. Matapos ang ilang buwan ay muling bumalik ng Maynila sila Cedric. Habang si Edgar naman, hindi na ito nag-asawa. Pinagpatuloy na lamang ang pagtulong sa mga nangangailangan. Namuhay ng masaya ang pamilya. At kahit masakit para sa kanila ang mga nangyari. Ngunit sa huli, nagawa pa rin nilang mamuhay ng payapa.